Pagdating nito sa tahanan ng dalaga, saktong palabas ng tahanan si Belen. Dali-dali niya itong nilapitan para kausapin. Sinabi ni Val ang nangyari sa bayan na labis namang kinagulat ng dalaga. Teka, nakakagulat naman yan. Pero hindi ako pwedeng magdesisyon ng basta-basta. Kailangan ko hingi ng payo ni Lola Sima. Kaso hindi pa natin siya makakausap ng maayos hanggat hindi lumulubog ang araw. Wika ng dalaga. Handa akong mag-intay, Belen. Kailangan ng mga tao ang tulong natin. Wala na akong ibang malalapitan. At alam kong malaki ang may tutulong ninyo. Tugon ni Val. Teka, sandali lang. Alam niyo na ba kung anong uri ng sakit ang dumapo sa mga tao? Tanong ni Belen. Ang totoo, wala akong ideya, Belen. Kasalukuyang nag-uusisa sina Uncle Edgar sa bayan at sana malaman nila kagad kung sino ang sanhi ng pagkakasakit ng mga tao. Tugon ni Val habang inaantay ang pagsapit ng dilim. Pinili ng binatang umuwi na muna sa tahanan upang magpaalam sa mga nakakatanda. Habang nasa daan, nakasalubong nito si Mang Elyong na pasuray-suray. Aba, tignan mo nga naman. Ang binatang may alagang pagong. Ano nga uli ang pangalan mo? Wika ni Mang Elyong. Bigla namang sumagi sa isipan ni Val na isang magaling na manggagamot ang matanda. Val ang pangalan ko, Manong. Mabuti po at nakasalubong ko kayo. Kailangan ko ng tulong nyo. Tugon ni Val. Tulog? Para saan naman? Kung tatanungin mo ko tungkol sa pagkain ng pagong, pasensya na. Wala akong alam dyan. Umuli ka na lang ng tipaklong. Tugon ni Mang Elyong. Hindi tungkol doon, Manong. May kumakalat na sakit sa bayan. Pinupunteryan nito ang kabataan. Hindi pa siguradong dahilan pero may hinala kami na hindi ito pangkaraniwang sakit. Pagpapaliwanag ni Val. Biglang tumino ang postura ng matanda na tila nawala ang kalasingan. Hindi nga nagkamali ang binata dahil bigla ding tumuwid ang dila nito. Kung tungkol sa mga sakit, matutulungan kita. Saan ka pupunta ngayon? Maaari ba kong sumama? Wika ni Mang Elyong. Sa bahay po, Tatang. Tara, sumama po kayo sa akin nang makausap niyo po ang tiyuhin kong manggagamot. Sa palagay ko, nakarating na sila galing sa bayan. Tugon ni Val. Matapos ay inakay nito si Mang Elyong pabalik sa kanilang tahanan. Nagulat naman si Mang Henry nang makita ang matandang lasing. Apo, bakit sinama mo yung lasinggero dito? Tanong ni Mang Henry. Manggagamot din po si Mang Elyong. Kailangan nating lahat ng tulong na makukuha natin, Lolo. Tugon ni Val habang nakatingin sa natutulog na matanda. Oo, tama ka, manggagamot ka ang taong yan. Pero hindi mo alam ang totoong kwento kung bakit siya nagkaganyan. Umabot pa sa punto na halos talikuran na yan ng mga tao. Muling wika ni Mang Henry. Biglang naintriga si Val sa sinabi nito. Kaya hindi nito maiwasan ang magtanong. Wala namang pagdadalawang isip na nagpaliwanag si Mang Henry. Ayon sa kanya, kilalang manggagamot ang matanda at halos lahat ay sa kanya lumalapit, mapamayaman o mahirap. Lahat ng uri ng sakit, pisikal o espiritual, nagagawa nitong lunasan. Ngunit dumating sa buhay ng matanda ang hindi inaasahang sakuna. Minsang ipinatawag ang matanda upang gamutin ang isang sanggol. Nang dumating sa tahanan, halos hindi na humihinga ang pasyente. Nang suri nito, natuklasang pinalitan ng aswang ang katawan ng bata.
Ginawa ni Mang Elyong ang nararapat. Ngunit nang matuklasan ito ng mga magulang, imbis na magpasalamat ay siya pa ang sinisi. At ang pinakamalala, pinagbintangan ng matanda na siya ang pumatay sa sanggol. Dahil dito nagkagulo ang buong baryo. Napilitang umalis si Mang Elyong at ang kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, nagkasundo ang mga taong wag silang paalisin sa lugar sa pag-aakalang aswang ang buong angka ng matanda. Pinatay ng taong bayan ang kanyang mag-ina sa mismong harapan ni Mang Elyong. Bilang kaparusahan, hinayaan siyang mabuhay para maramdaman ang sakit ng mawalan ng mahal sa buhay. Ito ang dahilan kung bakit nalulong sa alak ang matanda. Itinakwil ng mga tao sa kanilang baryo. Ngunit may iilang pa ring nagpapagamot sa kanya. Ngunit ang karamihan, tinrato siyang demonyo. Malungkot pala ang kwento ni Mang Elyong. Pero lolo, kayo din pong nagturo sa akin na lahat ng tao ay may karapatan para sa ikalawang pagkakataon, hindi ba? Batay sa kwento nyo nga, inosente si Mang Elyong eh. Kailangan niya lang mapatunayan sa mga tao ang kanyang integridad bilang isang manggagamot at ipakitang malinis ang kanyang intensyon. Wika ni Val. Hindi makapaniwala si Mang Henry na naririnig ang mga katagang ito sa kanyang apo. Siguro nga tama ka po. Sandali, gagawa lang ako ng kape ha, para maimasbasa ng matandang yan. Hindi ba may dapat kang gawin? Bakit hindi mo muna asikasuhin ng pakikipag-usap kina Belen, pati na rin kay Aling Sima? Ako nang bahala sa kanya. Maya-maya naman siguradong nandito na si Edgar. Tugon ni Mang Henry. Sige po lolo, kailangan ko nang bumalik sa tahanan nila Belen eh. Baka gising na si Lola Sima. Wika ni Val. Kagad na itong lumakad at pagdating sa tahanan nila Belen, tulog pa rin ang matanda. Naghahanda ng makakain ang dalaga. Pinagmamasdan ito ni Val. Hindi niya lubos na maisip na isang malakas na mambabarang si Belen. Bigla itong napalingon. Napansin ang pagtitig ni Val sa kanya. Kaya bahagyang nakaramdam ng hiya ang dalaga. Bakit, Bal? May problema ba? Kanino ko pa napapansin nakatitig ka sa akin eh. Tanong ng dalaga. Biglang napaayos ng upo si Val at umiwas ng tingin. Wala naman Belen. Hindi ko lang lubos maisip na isa kang mambabarang. Pasensya na ha. Hindi ko alam kung anong pwede kong itawag sa'yo eh. Na hindi masamang pakinggan. Tugon ni Val. Ayos lang, Bal. Yun naman talaga ang tawag sa amin ng mga tao eh. Wika ni Belen. Napangiti ang binata at kinuha ang pagkakataon para kausapin ito habang natutulog pa si Aling Sima. Huwag mo sanang mamasamay ng tanong ko, Belen ha. Bakit mo napiling maging ganito? Yung kagaya ng lola mo. Tanong ni Val. Hindi ko naman pinili ito, Val eh. Nananalaytay sa dugo ko ang pagiging mambabarang sa ayaw at sa gusto ko. Kusa itong lalabas eh. Lalo na kapag tumungtong ako sa tamang edad. Minabuti ko na lang na pagyamanin at gamitin sa mabuting gawain. Kaysa naman masayang, di ba? Pagpapaliwanag ni Belen. Pasensya na uli Belen ha. Pero hindi ko kasi lubos maunawaan. Ano ba ang saklaw ng kakayahan ng isang mambabarang? Sa naaalala ko kasi, ang mga kagaya nyo ay tanging pamiminsala lang ang kayang gawin. Tanong ni Val. Yan din ang kadalasang mali ng mga tao, Val. Marami sa atin ang mapanghusgay. Kahit panlabas na anyo lang yung nakikita nila. Kaming mga mambabarang ay may kakayahang manggamot.
Nasa amin ko nung pipiliin, ang maminsala o manggamot. Wika ni Belen. Pero bakit kayo kinakatakutan ng karamihan sa ating mga kababaryo? Tanong ni Val. Biglang natigilan si Belen at muling tumayo para tignan ang niluluto. Dahil yun sa kagagawan ng aking amay. Nakakalungkot mang sabihin, pero marami sa mga kababaryo natin ang napahamak dahil sa kaganapang yun. Wika ni Belen. Lalong naging interesado ang usapan para sa binata dahil ito na ang pagkakataon para marinig ang kwento ng buhay ni Belen na wala namang pagdadalawang isip na nagsasalaysay. Nang mga panong iyon, kakalipat pa lamang nila sa lugar at bilang baguhan. Walang sino man ang nakakakilala sa kanila. Naging mailap sa mga tao at halos ayaw makipag-usap. Dahilan para magkaroon ng haka-haka ang mga mamamayan tungkol sa pamilya ni Belen, lalo na kay Aling Sima. Napagkamalan itong aswang. Naging mainit sa mata ng mga mamamayan. Hindi naging madali ang buhay nila Belen ng mga sandaling iyon. Pero pinili pa rin nilang makiangkop sa mga taga roon. Hanggang sa isang pangyayari ang tuluyang nagtulak sa ama ng dalaga na patulan ang mga tao. Ito ay nang minsang may tinulungan si Aling Sima na isang babaeng nagdadalang tao. Sa kasamaang palad ay may nakakitang residente at maling balita ang kinalat nito sa mga tao. Pilit na itinatanggi ng matanda ang akusasyon na biniktima nito ang babae. Ngunit walang naniwala. Natakot din ang babaeng magsalita dahil maaari siyang kalabanin ng iba pang kababaryo kung sakaling ipagtanggol niya ang matanda. Hinuli ng taong bayan si Aling Sima para parusahan at sunugin. Nagalit naman ang ama ni Belen. Pinagpapapatay ang mga taong sangkot sa pananakit sa kanyang ina. Imbes na makatulong, lalong lumala ang sitwasyon. Natuklasan ng mga tao na hindi aswang ang pamilya ni Aling Sima kung hindi mga mambabarang. Walang nagawa ang ama ni Belen kung hindi ipagtanggol ang kanyang ina at anak. Mag-isa itong tumayo laban sa napakaraming taong bayan. Sa kasamaang palad, hindi kinaya ng ama ni Belen ang mga ito dahil sa pinipigilan ng matanda ang kanyang sarili para walang mapahamak na ibang tao kahit alam niyang ikakapahamak niya ito. Nasawi ang ama ni Belen. Nalabis namang ikinalungkot ni Aling Sima. Halos mawala ito sa sarili dahil sa matinding galit. Ngunit pinili pa din ito na huwag gumante sa mga taong pumatay sa kanyang anak. Hanggang sa umabot sa punto, isinuko ng matanda ang pagiging mambabarang para iwasan ang makasakit. Ngunit may kabayaran ito. Mawawala sa katinoan ang matanda tuwing umaga. Nanunumbalik ang wastong kaisipan paglubog ng araw. Maging ang taglay nitong kapangyarihan. Sa kabila ng kamatayan ng ama ni Belen, hindi pa rin tumigil ang mga tao sa pag-usig sa kanilang mga naiwan. Madalas sinasaktan ng mga tao ang matanda. At sa tuwing makikita naman si Belen na naglalakad sa bayan, hindi rin ito nakakaligtas sa malulupit na kamay ng mga tao. Hanggang sa isang lalaki ang tumayo para sa kanila. Isang kilalang manggagamot ang tumulong na protektahan ang maglola. Dahil sa taong ito, wala ni isa sa mga taga-baryo ang muli pang gumalaw sa dalawa. Maswerte kaming nakilala yung manggagamot na yun eh. Pero hindi ko na siya nakikita dito. Kumusta na kaya si Mang Elyong? Wika ni Belen. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil sa sinabi nito. Teka, tama ba yung pagkakarinig ko? Si Mang Elyong ang manggagamot na tumulong sa inyo?
Tanong ni Val. Oo, tama yung narinig mo, Val. Teka, bakit parang nagulat ka sa sinabi ko? Wika ni Belen at napangiti ang binata. Muli itong nagsalita. Nasa bahay si Mang Ilyong. Isa siya sa mga tumulong sa amin. Siguradong matutuwa ang lola mo kapag nalaman niya yan. Wika ni Val. Natigil ang pag-uusap ng dalawa nang biglang magsalita si Aling Sima. Tama ba ang narinig ko sa iyo, iha? Magkakilala kayo ni Elyong. Malaki ang utang na loob namin sa taong yon. Pero isang araw, bigla na lang siyang nawala eh. Nakakatuwa naman at nasa maayos siyang kalagayan. Wika ni Aling Sima. Hindi rin po, Lola Sima. Alam ko kung anong nangyari sa kanya at dahil doon malaki ang pinagbago ni Mang Ilyong. Nalulong sa alak at tila nawala ng direksyon sa buhay. Tugon ni Val. Alam ko ang sakit na pinagdadaanan ng taong yan. Ay ganun pa man, sa kabila ng mga nangyari, hindi pa rin nawawala ang respeto ng tao sa kanya. Yun ang dahilan kung bakit nananatili kaming ligtas ni Belen. Wika ni Aling Sima. Napakamot na lang ng ulo si Val. Sa palagay ko, hindi po respeto ang dahilan, Lola. Takot po ang mga taong kalabanin si Mang Ilyong dahil na din sa kanyang reputasyon bilang isang manggagamot. Wika ni Val. Natawa ang matanda at sumang-ayon sa sinabi nito. Marahil tama ang sinabi mo, pero maiba ko. Ano pala ang sadya mo dito? Tanong ni Aling Sima. Kagad namang isinalaysay ng binata ang pangyayari. Hindi nagdalawang isip si Aling Sima upang tumulong. Yun lang po ang sadya ko. Kailangan ko munang bumalik sa tahanan upang ipaalam kina Lolo mga napag-usapan natin. Tugon ni Val. Ay Belen, bakit hindi ka sumama kay Val para merong patunay na makikipagtulungan tayo sa kanila? Wika ni Aling Sima. Kagad nang lumakad ang dalawa. Pagdating sa tahanan nila Val, dali-daling niyakap ni Belen si Mang Ilyong. Oh Belen, apo, ang laki mo na. Teka, anong ginagawa mo kasamang binatang yan? Ay Val, anong ginawa mo kay Belen? Tanong ni Mang Ilyong. Kalma, Mang Ilyong. Wala akong ginagawa kay Belen. Naparito siya para tumulong. Tugon ni Val. Ang tagal po namin kayong hinanap, Mang Ilyong. Bakit hindi po kayo nagpapakita sa amin? Tanong ng dalaga. Pasensya ka na, apo. Marami kasing tumatakbo sa isipan ko. Pero hindi ko naman kayo nilulubayan ng tingin. Nga pala Val, may isa pang tutulong sa atin. Hindi ko siya kilala. Kakarating lang din niya eh. Ayun, kausap ni Edgar sa likod ng bahay. Wika ni Mang Ilyong. Dali-dali namang iniwan ni Val si Belen at Mang Ilyong. Pinuntahan ang sinasabing tao. Nagulat si Val dahil ang taong tinutukoy ni Mang Ilyong walang iba kung hindi ang mananandok na si Baldo. Manong Baldo, mabuti naman nakabalik kayo. Masaya ako makita kayo, Manong. Wika ni Val. Nakasalubong ko si Mang Edgar sa daan pauwi. Pinaliwanag niyang mga nangyari. Nag-imbestiga na din kami sa aming baryo at napag-alamang kamandag ng ahas ang dahilan kung bakit nagkakasakit ang mga tao. Tugon ni Baldo. Teka, kamandag ng ahas? Paano po nangyari yun? Kamandag ng ahas na umahalo sa hangin. Yan ang ginamit ng kalaban. Huwag kang mag-alala, Bal. Kaya natin tong gamutin eh.
Pero kakailanganin natin ng maraming kamay. Tugon ni Baldo. Wala pong problema sa akin. May kaalaman ako sa pananandok. Wika ni Belen. Kahit papano, may kaalaman din ako sa mga lason. Kaunting pag-aaral lang, matututunan ko ang pananandok. Wika ni Mang Edgar. Wala bang lambanog sa bahay na to? Ah, biro lang. Sisiw na kaso to. Gaya ng sinabi ng mananandok, ang kailangan natin, mga kamay na may kaalaman sa panggagamot. Ano sa tingin mo, Bal? Wika ni Mang Elyong. Bigla namang napakamot ang binata dahil alam niyang sa loob ng silid na yun, siya ang walang alam sa panggagamot. Teka, parang ako lang yata yung walang alam sa panggagamot dito eh. Wika ni Val. Pwede ba kitang makausap sandali, Val? May mahalagang bagay lang akong tatalakayin sa'yo. Wika ni Mang Edgar. Kagad namang sumama ang binata pabalik sa sala kung saan silang dalawa lang ang nag-usap. Ano po yun, Uncle? Napag-isipan mo na ba ang inaalok ko? Ang totoo po niyan, Uncle, nagdadalawang isip pa din ako eh. Hindi ko alam kung kakayanin ko bang gampanan ang mga tungkulin ng isang manggagamot. Sa una, hindi maiiwasan ang mga agam-agam. Pero isipin mo ang gagawin mo ay para sa ikabubuti ng lahat. Hindi kita pipilitin, Bal. Aantayin kong ikaw mismo ang magsabi sa akin. Wika ni Mang Edgar. Hayaan niyo po muna akong timbangin ng mga bagay-bagay. Sa ngayon masyadong magulo ang isipan ko. Hindi ko alam kung anong uunahin. Tugon ng binata. Lumabas ng tahanan si Val. Naupo sa kanilang bakuran habang nag-uusap ang mga kasamahan sa likod ng bahay. Ilang sandali pa ay lumitaw si Bugang na ikinagulat naman ng binata. Bugang, may problema ba? Bakit ka lumabas? Wika ni Val. Wala namang problema. Narinig ko ang pakikipag-usap mo kay Edgar. Masasabi kong wala kang dapat alalahanin. Tandaan mo, magkasama tayo at hindi kita papabayaan. Kung sakaling maharap ka sa matinding pagsubok, sa oras na tanggapin mo ang kanyang inaalok. Wika ni Bugang. Alam ko naman yon, Bugang. Kasong inaalala ko, malaking pananagutan ang aking kakarapin. Sa tingin ko, hindi ko yan kakayanin. Tugon ni Val. Masyado kang nag-iisip ng negatibo. Isipin mo na lang ang magagawa mo gamit ang kakayahang ipagkakaloob ng tiyuhin mo. Isa pa, hindi lang kapakanan mo ang iniisip niya, kung hindi ang pangkalahatan. Hindi na bumabata si Edgar. Anumang oras, Val, maaari nang bumigay ang pisikal na katawan ng taong yon. Anong ibig mong sabihin, Bugang? Meron bang hindi sinasabi sa akin si Uncle Edgar? Hindi mo ba napapansin kung gaano siya kadesidido na ipasa ang kakayahan sa iyo? Biglang napaisip si Val sa sinabi ng gabay. Pinagmasdan ang tiyuhin habang nakikipag-usap. Napansin nito na hindi na tuwid ang pagtayo at medyo iba na ang postura ng katawan ng matanda.
Sabihin mo sa akin, Bugang, anong nangyayari sa tiyuhin ko? Tanong ni Val. Dahil sa haba ng panahon ng panggagamot, unti-unti nang humihina ang kanyang katawan. Ang kinakatakot ni Edgar, bumigay ito ng tuluyan sa gitna ng labanan. Lalo pat nahaharap tayo sa isang malakas na kalaban. Huminga ng malalim si Val. Sa isip ng binata, mukhang wala na siyang ibang pagpipilian kung hindi tanggapin ang pamana ng tiyuhin. Matapos ang pagpupulong, nagpasya silang magpahinga. Inihatid ng binata si Belen pauwi ng tahanan. Napag-usapan ng mga ito ang gagawin. Nasaan ka ba kanina habang pinag-uusapan yung mga gagawin? Hindi ka naman dumalo eh. Tapos ngayon magtatanong ka sa akin. Para-paraan ka din, Val, no? Wika ng dalaga. Pasensya ka na, Belen, ha? Kahit naman dumalo ko, wala din naman papasok sa utak ko. Ang dami kong iniisip. Tugon ni Val. Gaya ng ano? Alam mo, Val, wag mo masyadong dinidibdib ang lahat ng bagay. Kung minsan, mas mabuti pang hayaan natin ang pagkakataon ng magdikta ng mga mangyayari. Kasi hindi lahat ng bagay na gusto nating mangyari naayon kung paano natin iniisip. Wika ni Belen. Siguro nga tama ka. Pero hindi ko din maiwasan na mag-isip. Kaya hayaan mo na lang siguro ko. Bahala na. Tugon ni Val. Pagdating sa tahanan ng dalaga, kagad na itong nagpaalam. Ingat ka, ha? Kita na lang tayo bukas. Wika ni Belen. Tumuloy na ang binata. Hindi rin nakatulog si Val. Nanatili itong gising hanggang sa sumikat ang araw. Val, himala. Nauna kaya tang magising sa lahat. Wika ni Diosdado. Hindi pa po ako nakakatulog, Uncle Deo. Maraming tumatakbo sa isipan ko. Hindi ko alam kung anong uunahin. Tugon ni Val. Maniwala ka sa akin, Val. Dumaan din ako sa ganyang estado eh. Eto lang ang maipapayo ko sa'yo. Unahin mo kung anong sa tingin mong mahalaga at kusa na lang dadaloy ng maayos ang lahat. Sandali lang, gagawa ako ng kape. Mamaya gigising na sina tatay. Wika ni Diosdado. Ilang minuto nga ang nakalipas. Nagising na ang mga nakakatanda. Naganda na ang mga ito para sa gagawing gamutan sa bayan. Ilang sandali pa dumating na din si Belen kasama si Aling Sima. Nagpa siya ang dalawang iwanan sa pangalaga ni Mang Henry at Diosdado ang matanda. Dahil wala itong makakasama sa kanilang tahanan. Kung handa na kayong lahat ay lalakad na tayo. Belen, Val, kayong dalawa ang magsasa. Hindi na ituloy ni Mang Henry ang sasabihin. Sumingit ng tanong si Val. Sandali lang, Uncle Edgar. Maaari ba kita makausap? Tanong ni Val. Abay, syempre naman. Bakit? Gaano ba kalaga ang pag-uusapan natin? Tinatanggap ko na po ang alok nyo. Nanlaki ang mga mata ng lahat dahil sa sinabi ng binata. Hindi lingid sa kaalaman ng mga kasama ang alok ni Mang Edgar. Natuwa naman ang matanda dahil sa wakas, nakapagdesisyon na ang binata. Mahusay kung ganun. O siya, maganda ka. Ngayon din ay isa sa gawa ko ang ritual ng pagpapasa. Elyong, Baldo at Belen,
Kailangan niyong mauna sa lugar. Susunod na lang kami ni Val. Wika ni Mang Edgar. Kaagad na ding lumakad ang ilan sa kanilang mga kasamahan. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng matanda. Sinimulan nito ang pagpapasa ng kakayahan sa binata. Ang kakayahang ipapasa ko sa iyo ay hindi basta-bastang makikita sa mga libro o kasulatan. Ito ay likas na kakayahan ng ating angkan. Hindi nga lang tinanggap ng Lolo Henry mo noon ang kanyang pamana, kaya ako ang sumalo mula sa aming yumaong ama. Muling wika ni Mang Edgar. Habang naghahanda, ilang sandali pa ay isinagawa nito ang ritual. Nakapatong sa ulo ng binata ang palad ni Mang Henry. Nag-uusal ito ng mga dasal mula sa kanilang netibong lingwahe. Alam ni Val na hindi ito Latin dahil ibang-iba ang mga salitang ginagamit ng Shuin sa mga narinig niyang dasal mula naman kay Mang Elyong. Habang nakapikit ang mata, unti-unting nakakaramdam ng antok ang binata hanggang sa tuluyang makatulog. Walang kaalam-alam ang binata sa mga nangyari. Nagising na lang ito basang-basa ang katawan na tila binuhusan ng tubig. Nilingon nito si Mang Edgar. Nakita ang malaking pagbabago ng pisikal nitong anyo. Tumanda ito ng husto at lalong pumuti ang buhok. Ano pong nangyari, Uncle? Tapos na ba ang pagsasalin? Hindi na naituloy ng binata ang sasabihin. Biglang lumitaw sa harap nito si Bugang. Nakasuot ng baluti. Ang bao at kalasag ay nagliliwanag na kulay berde. Maging ang itsura ng nilalang ay biglang nag-iba. Taliwas na ito sa naunang anyo. Naging malaking tao si Bugang. May hawak na malaking pamalo sa kanang kamay. At sa kaliwa naman, kalasag na gawa sa gintong bao ng pagong. Nakapaniwala sa kanyang dibdib. Napansin ang isang kwintas. Pinagmasdan ito ng binata. Nanlaki mga mata dahil kawig ng medalyon ang itsura ni Bugang nang mapulot niya ito sa bukal. Sa wakas, nagising na din ang natutulog na diwa ng iyong gabay. Pagmasdan mo ang totoong anyo ni Bugang. Sinasabi ko na nga bang hindi siya isang kapa, kung hindi isang mataas na tagapagbantay ng 4 na dome. Si Bugang Zaratan. Wika ni Mang Edgar. Nanlaki mga mata ni Val dahil sa sinabi ng matanda. Hindi lingid sa kanya ang tungkol sa alamat ng 4 na dome. Hindi akalain ng binatang totoo ito. Ang 4 na dome, binabantayan ng 4 na pangunahing elemental. Ang minukawa ng apoy, ang saranghay ng kabundukan, bakunawa ng tubig, at ang zaratan na siyang kumakatawan sa lahat ng 4 na elemento. Pinagmamasdan ng binata ang gabay. Halos hindi ito makapaniwalang nasa harapan niya ang isa sa mga alamat na elemento ng 4 na dome. Ngayon nakikita mo na ba kung ano ang ibig kong sabihin? Hindi lang ito ang kakayahang nagising mula sa'yo. Ngayon humayo ka. Gampanan ang pinakauna mong misyon bilang mananambal. Muling wika ni Mang Edgar. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng binata. Mabilis itong nagtungo sa bayan upang tulungan ang mga naunang kasamahan. Pagdating ng binata sa lugar, kaagad nitong nasumpungan si Baldo na gumagawa ng mga pangontra sa lason. Mabuti naman at dumating ka na, Val. Natukoy na namin ang pinagmumulan ng lason. Hindi madali ang sumuong sa lugar na yun dahil may mga nagbabantay na mga kubot.
Wika ni Baldo. Sinasabi ko na nga ba, si Bakar ang nasa likod ng lahat ng ito. Wika ni Bugang. Nanlaki ang mga mata ni Baldo dahil noon palang nakita ang gabay ni Val. Ay, sino ang nilalang na yan? Tanong ng mananandok. Siya si Bugang, Mang Baldo. Kaibigan ko. Mauna na po ako. Kailangan ng iba ang tulong ko. Wika ni Val. Sunod nitong pinuntahan ay si Mang Elyong na noon ay nakikipagtalo sa mga taga-baryo. Bahala kayo kung ayaw niyong makinig. Kailangan niyong umalis sa lugar na ito. Dahil anumang oras, muling magbubuga ng laso ng malaking bulaklak na yon. Kung ayaw niyong mabuhay, abay, wala akong magagawa. Manatili kayo dito, sige. Wika ni Mang Elyong. Agad itong nilapitan ng binata. Ano po bang problema, Mang Elyong? Ito kasing mga taong to, ayaw makinig. Tugon ni Mang Elyong. Napailing na lang si Val sa sinabi nito. Sino bang makikinig sa isang lasinggo? Malay ba namin kung niloloko kami niyan? Wika ng isa sa mga kalalakian. Sa tingin nyo, makikipaglokohan pa si Mang Elyong sa inyo? Hindi nyo ba nakikita ang nangyayari sa paligid? Ilan na sa mga tao ang namatay? Wika ni Val. Biglang napuno ng bulungan ang paligid. Ngunit nanatili pa ring matigas ang ulo ng mga tao sa kabila ng sinabi ni Val. Ilang sandali pa ay umalingaw-ngaw sa kalangitan ang ugong na nagmumula sa mga insekto. Nang tumingala si Val, nakita nito ang napakalaking laksa ng mga balang. Napansin din ito ng mga tao, kaya kagad silang nagtakbuhan palayo sa lugar. Alam ng binata kung sino ang may gawa nito. Nakita ni Val si Belen. Kinukumpas ang kanyang kamay bilang pagbibigay ng utos sa mga alaga nitong insekto. Kung minsan, may dudulot din na kabutihan ng pananakot sa mga tao. Tara na, puntaan na natin ang pinagmulan ng lason. Wika ni Belen. Napailing na lang si Val sa mga nangyayari habang papalapit ang mga tao sa kinaroroonan ng sinasabing higanting bulaklak. Unti-unti silang napapaligiran ng napakaraming bubuyog. Saan ang galing ang mga ito, Belen? Tanong ni Val. Huwag kang mag-alala dahil alaga ko mga yan. Sa tulong ng kanilang malalakas na pakpak, hindi tayo tatablan ng lason. Pag-uusap ng dalawa. Tuluyang narating ng mga ito ang kinaroroonan ng bulaklak. Muling lumitaw si Bugang na nakatayo sa harap ni Val. Tignan mo ang mga nakapaligid sa bulaklak na yan. Mga kubot. Delikado kung lalapit pa tayo ng husto. Wika ng nilalang. May naisip ka bang paraan para mapigilan ang pagbubuga nito ng lason? Tanong ni Val. Ang totoo, Val. Isa lang ang paraan para mapigilan ang lason sa pagkalat. Yun ay bunutin mula sa pagkakatanim ang malaking bulaklak na yan. Ang sinasabing bulaklak, halos 3 talampakan ang lapad at 6 na talampakan ang taas. Mula sa lupa ay punong-puno din ng tinik ang pinakapuno nito, kaya nahihirapan silang lumapit. Idagdag mo pa ang napakaraming kubot na nakadapo sa sanga ng mga punong nakapalibot sa lugar. Ako nang bahala sa mga kubot. Sa oras na makahanap ka ng pagkakataon, Val, bunutin mo ang bulaklak mula sa lupa. Wika ni Belen.
Matapos ay nag-usal ito ng dasal. Inilapat ang mga kamay sa lupa. Naglabasan ang makamandag na insekto. Isa-isang sinugod ang mga nagbabantay na kubot. Nagkagulo ang mga ito. Nagsipagbagsakan sa lupa. Ito ang naging hudyat ni Val para tuluyang patayin ang malahiganteng halaman. Gamit ang purong lakas ni Bugang, binunot nito mula sa pagkakatanim ang bulaklak. Kinuha nito ang sisidlang nasa kanyang tagiliran. Uminom, sabay buga ng apoy sa bulaklak, dahilan para tuluyan itong matupok. Nagawa na nilang apulahin ang pinagmumula ng lason, ngunit hindi pa rin magawang maubos ni Belen ang mga kubot. Nagpa siya ng tumulong sina Val at Bugang. Pinatabi ng binata si Belen. Hinayaan si Bugang na kalabanin ang mga papasugod na kubot. Dito palang napansin ng dalaga ang gabay. Teka, saan ang galing ang nilalang na yan? Parang hindi yan yung alaga mo ah. Tanong ni Belen. Siya pa rin si Bugang. Ayon kay Uncle Edgar, nagising ang totoong anyo ni Bugang nang tanggapin ko ang pagiging manggagamot. Wika ni Val, habang pinagmamasdang makipaglaban sa laksalaksang kubot ang gabay. Hindi tumatalab sa katawan ni Bugang ang mga kalmot at kagat ng mga ito. Sa tuwing mauhuli sila ng nilalang, brutal na kamatayan ang sinasapit ng kalaban. Likas na marahas ang uri ni Bugang, lalo na kung may pinoprotektahan ito. Sa pagkakataong iyon, si Val at si Belen. Nagpatuloy ang laban sa loob ng ilang minuto hanggang sa bigla na lang nawala ang mga kubot. Saan sila nagpunta, Bugang? Nararamdaman mo ba sila? Tanong ni Val. Biglang naglaho ang kanilang mga presensya. Ngunit may nararamdaman akong malakas na nilalang. Papunta siya sa kinaroroonan natin. Maganda ka, Val. Wika ni Bugang. Ilang sandali pa ay tila nakita nito. May kung anong nilalang ang gumagapang sa kagubatan. Sa sobrang bilis ng pagkilos, halos mabuwal ang mga punong nadadaanan. Tumambad sa tatlo ang isang malaking ahas. Biglang napasigaw si Belen dahil sa takot at napayakap kay Val. Pasensya na Val, takot kasi ako sa ahas eh. Ibang klase ka din, Belen. Ngayon lang ako nakakita ng mambabarang natakot sa ahas. Wika ni Val. Ang nilalang na yan, alaga ng taong nagtataglay ng malakas na enerhiyang nararamdaman ko. Paparating pa lang siya ngayon. Wika ni Bugang, habang kinukuha ang kanyang pamalo na nakasabit sa likod. Ilang sandali pa ay lumantad ang isang taong nakasuot ng magarang damit. Hinawakan nito ang ulo ng ahas at nagsalita. Tingnan mo nga naman. Mukhang hindi ko na kailangan pang tugisin ang aking pakay. Kusa ka nang pumunta sa aking pugat. Wika ng lalaki habang nakaturo kay Bugang. Val, Belen, kailangan niyong umalis sa lugar. Hindi natin siya kakayanin. Wika ni Bugang. Sandali lang. Hindi naman pwede yung ganun, Bugang. Wala nang marami pang tanong, Val. Umalis na kayo habang may panahon pa. Ako na ang bahalang pumigil sa kanya. Alam ni Val na seryoso ang sitwasyon dahil sa tono ng boses ni Val. Bagaman labag sa kalooban, pinili ng binatang umalis sa lugar. Naiwan si Bugang upang harapin ang malakas na kalaban.
Ngunit sa isip ng binata, hindi niya basta-bastang iiwanan ng kaibigan, kaya pinauna niya si Belen. Kailangan mong mauna sa kinaroroonan ni Manong Baldo. Bumalik kayo sa tahanan. Mas ligtas kayo doon sa lugar. Kailangan kong samahan si Bugang sa pakikipaglaban. Wika ni Val. Pero Bal, mapapahama ka. Hindi mo ba narinig yung sinabi ni Bugang? Hindi siya magsasalita ng ganun kung alam niyang mananalo siya. Wika ni Belen. Alam ko, Belen. Pero kailangan kong harapin ang nilalang na yon. At kailangan ng tulong ni Bugang. Dahil sa oras na matalo ang kaibigan ko sa laban, wala na tayong pag-asang manalo sa susunod na laban. Wika ni Val. Kung ganun, mag-iingat ka. Aantayin kita sa bahay niyo. Huwag na huwag kang magkakamaling umuwi ng walang buhay, ha. Susundan kita sa impyerno. Ako mismo ang papatay sa'yo. Tugon ng dalaga. Napangiti si Val at muling nagsalita. Huwag kang mag-alala. Uuwi ako ng buhay. Sige na, kailangan ko nang bumalik. Matapos ang pag-uusap, kagad nang bumalik ang binata sa kinaroroonan nila Bugang. Nakita niya itong nakikipagbuno sa malaking ahas. Napakatigas pala ng ulo ng kaibigan mo. Nakuha pang bumalik, oh. Sa kabila ng babalang binigay mo sa kanya. Wika ng lalaki. Nilingon ito ni Bugang at sinigawan. Talaga bang hindi ka makikinig, Val? Ang sabi ko, umalis ka dito. Hindi natin kakayanin ang taong to. Wika ni Bugang. Narinig ko ang sinabi mo, kaya nga ako bumalik eh. At isa pa, hindi ako sumusunod sa utos ng isang pagong. Wika ng binata sabay sugod. Tumalon ito paitaas. Buong lakas sa sinuntok ang ulo ng ahas. Dahilan para bumitaw ito sa pagkakalingkis kay Bugang. Yan ang gusto ko. Mukhang may saysay ang pagpunta ko sa lugar na ito. Nakakaumay na din kasing kumain ng tao nang hindi man lang nakakatikim ng magandang laban. Wika ni Bakar. Ngunit hindi ito pinansin ni Val. Sa halip ay kinausap nito si Bugang. Sino ba ang taong yan? Mukhang bumangon pa sa pagkakaburol ah. Tanong ni Val. Siya si Bakar, ang nilalang na pumatay sa aking mga magulang. Tugon ni Bugang. Ah, talaga? Siya pala yun? Ano pang inaantay mo, Bugang? Tirisin mo ng pinong-pino yan. Muling wika ni Val. Alam ni Bugang na hindi ganon kadaling mapatay si Bakar. O ano na? Mag-uusap na lang ba kayo? Kanina pa nangangati ang palad ko. Wika ni Bakar. Nilingon ito ng dalawa. Sabay na sumigaw para manahimik ito. Nararamdaman ko ang takot sa iyo, Bugang. Alam kong pinagdaanan ng angkan mo sa isang ito. Bakit hindi mo gamitin ang alaala na yon para tuluyan siyang matalo? Wika ni Val. Sigurado ka bang gusto mong pakawala ng galit ko, Val? Maaring hindi mo magustuhan kapag ginawa ko ang bagay na yun. Tugon ni Bugang. Kung yun lang ang paraan para matalo ang kalaban, bakit hindi mo gawin? Wika ni Val. Ang totoo, naisip ko na din yun kanina pa. Pero nag-aalala ko dahil baka marami ang mapinsala
kung sakaling pakawalan ko ang totoo kong lakas. Tugon ni Val. Huwag kang mag-alala. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Kaya gawin mo na ang nararapat, Bugang. Ito na ang pagkakataon para makaganti sa nilalang na yan. Wika ni Val. Kung ganon, basagin mo ang suot mong kwintas. Sa pamamagitan nito, mangyayari ang gusto mo. Matapos magsalita, walang pagdadalawang isip na kinuha ni Val ang kwintas. Akmang ihahampas ito sa bato nang bigla siyang pigilan ni Mang Ilyong. Nanlaki ang mga mata ni Bakar nang makita ang matanda. Yan ang wag mong gagawin, Val. Hindi nito papakawala ng lakas ni Bugang. Wika ni Mang Ilyong. Tandang Ilyong, anong ginagawa mo dito? Paano ka nakaligtas? Tanong ni Bakar. Yan ang malaki mong pagkakamali, Bakar. Dahil nung mga panahong may pagkakataon ka para talunin ako, hinayaan mo pa ako mabuhay. Ngayon pagsisisihan mo ang muling pagpapakita dito. Tugon ni Mang Ilyong. Pagkatapos ay bumunot ito ng sandata. Nanlaki ang mga mata ni Bakar nang makita ang talim na hawak ng matanda. Ilayo mo sa akin ang kris na yan. Pagbabayaran mo ang lahat ng ito. Kitang-kita ni Val ang takot sa mata ni Bakar ng mga sandaling iyon. Dahilan para mamuo ang katanungan sa kanyang isipan. Naglakad papunta sa kinakatayuan ni Bakar si Mang Ilyong. Maging ang alaga nitong ahas ay tila nabahagang buntot. Kaagad kumilos papalayo sa lugar. Huwag kang lalapit. Isang hakbang mo pa, tanda. Sisiguraduhin kong walang matitira sa mga tao sa bayan na to. Pagbabanta ni Bakar. Huli na ang lahat, Bakar. Hindi mo na magagalawang mga tao. Kasama nila ngayon ang isa sa pinakamagaling na mananandok. At kahit anong lason pa ang ibuga mo, hindi na ito tatalab sa mga tao. Tugon ni Mang Ilyong. Huminto ito sa paglalakad at nilingon si Val. Bakit hindi ikaw ang tumapo sa isang tuval? Hindi ba't ito ang pinakauna mong misyon? Tanong ni Mang Ilyong. Muli itong naglakad pabalik sa kinakatayuan ng binata. Inabot ang hawak na kris. Ganyan nga. Huwag ka nang makialam sa laban ng mga bata. Wika ni Bakar. Ngunit lingid sa kalaman nito na pinasa na ni Mang Ilyong ang kanyang kakayahan kay Val sa pamamagitan ng sandatang inabot nito sa binata. Pagkahawak ni Val ng kris, nakaramdam ito ng kakaibang daloy ng enerhiya, umaakyat mula sa kanyang kamay, papunta sa buong katawan. Sa pagkakataong ito, nabura ang ngiti sa mukha ni Bakar. Bigla nitong naramdaman ang pagbulusok ng enerhiya ng binata. Isa na namang pagbabagong anyo ang naganap kay Bugang. Maging ang hawak nitong pamalo ay nag-iba. Unti-unting nagbago. Nagmistulang matalas na sibat. Maligayang pagbabalik, Bugang. Matagal kong inintay ang pagkakataong ito. Sa wakas ay nagkita din tayo. Wika ni Mang Ilyong. Lalong naguluhan ng binata sa mga nangyayari. Ganon din ako, Tandang Ilyong. Val, maraming katanungan sa isipan mo. Sa ngayon, ituon mo ang pansin sa laban. Ako mismo ang magpapaliwanag ng lahat sa iyo. Tugon ni Bugang. Muling nilingon ng binata si Bakar. Ano nga pala uli yung sinasabi mo? Tanong nito.
Biglang sinugod ang kalaban. Hindi nakakilo si Bakar sa kinakatayuan, dahilan para tamaan ito ng atake ni Val. Hindi rin makapaniwala ang binata sa taglay niyang bilis. Isang malaking hiwa sa dibdib ang natamo ni Bakar, dahilan para lalo itong magalit. Gumante ng atake sa binata gamit ang hawak na latigo. Hindi nito tinatamaan si Val, kaya muling nakapasok ang atake ng binata. Sa pagkakataong iyon, ang hawakan ng Chris ang tumama sa ulo ni Bakar. Napalo dito sa lupa. Biglang tumawa ng malakas si Mang Elyong. Tignan mo nga naman. Si Bakar, na hari ng mga taong ahas, pinapaluhod ng isang baguhang mandirigma. Kung nakikita lang ni Alibhon ang lahat ng ito, paniguradong hahagalpak sa kakatawang isang yon. Wika ni Mang Elyong. Val, ituon mo ang isipan sa laban. Wika ni Bugang. Dahil tila nahati ang atensyon nito nang marinig ang sinabi ng matanda. Muling tumayo si Bakar at sinubukang atakihin si Val. Ngunit sa ikalawang pagkakataon ay nabigo ito. Oras na para tapusin ang labang ito. Magpaalam ka na, Bakar. Wika ng binata sabay tarak ng sandata sa puso nito. Napasigaw si Bakar. Unti-unting naging abo ang katawan. Sa kabila ng pagkapanalo, hindi maiwasan ng binata ang magtaka kung bakit ganong kabilis niyang natalo ang malakas na kalaban. Matapos ang sagupaan, muling nagbalik sa dating anyo si Bugang. Nakitang nakatingin sa kanya si Val. Gaya ng sinabi ko sa iyo, ako ang magpapaliwanag ng lahat. Wika ng gabay. May oras para dyan, Bugang. Sa ngayon, kailangan nating bumalik sa kinaroroonan ng iba. Tugon ng binata. Laking tuwa ni Belen at Baldo nang makita si Val at Mang Ilyong na pababa ng bundok. Nagawa niyong talunin ng kalaban? Tanong ni Belen. Oo, yun nga ang ipinagtataka ko eh. Bakit ang bilis ko siyang natalo? Ganun ba talaga kalakas ang taglay kong kapangyarihan ngayon? O baka naman may mali sa mga nangyayari? Tanong ni Val. Huwag mo nang alalahanin ang pangyayaring yon, Val. Nakita mo naman kung paanong namatay si Bakar, hindi ba? Wika ni Mang Elyong. Tama si Mang Elyong, Bal. Binabati kita sa una mong misyon. Isa ka ng ganap na mananambal. Tugon ni Baldo. Matapos ang kaganapan, umuwi ang mga ito sa tahanan ni Val. Doon ay pinaliwanag ni Mang Elyong ang lahat. Alam kong magugulat ka, Val. Pero pakinggan mong mabuti ang mga sasabihin ko. Kagaya mo, nagkaroon din ako ng pagkakataong maging tagapangalaga ng isa sa mga kalahi ni Bugang. At ang pangalan niya ay Alibhon. Wika ni Mang Elyong. Hinayaan naman ni Val na ipagpatuloy nito ang kwento. Ayon sa matanda, ang gabay na si Alibhon ang naging dahilan kung bakit siya kinilalang magaling na manggagamot. Gaya ni Val at Bugang, nakipaglaban din ang dalawa sa iba't ibang mga nilalang. Nang mga panong iyon ay nasa kalagitnaan din si Bakar ng pagtugis sa mga kalahi ni Bugang. Higit na itong mas malakas kaysa sa kanya. Sa kasamaang palad, nasukol ni Bakar ang matanda. Sa madaling sabi, natalo si Mang Elyong at Alibhon. Ngunit bago pa man pumanaw ang gabay ng matanda, hinabilin nito ang kanyang sandata. Sinabi ni Alibhon na ibigay ito sa susunod sa kanya dahil nakapaloob sa sandatang iyon ang lahat ng kapangyarihang natitira sa kanyang katawan.
Dahil sa ginawa ni Alibhon, walang napakinabangan si Bakar, kaya hindi ito tumigil sa pagtugi sa iba pang kalahi nila Bugang. Alam ni Mang Ilyong ang kinaroroonan ng mga ito. Nang mga sandaling iyon, malapit ang matanda sa angkan ni Bugang. Minsan dumalaw ito sa bukal. Aksidenteng nasundan ng kalaban si Mang Ilyong. Doon nangyari ang malagim na pagkamatay ng lahat ng kaanak ni Bugang. Si Mang Ilyong ang dahilan kung bakit nakaligtas noon ang paslit na si Bugang. Ikinulong niya ito sa katawan ng isang itlog na pagong na malapit ang mapisa. Dahil sa kaganapang iyon, sunod-sunod na kamalasan ang dinanas ni Mang Ilyong. Namatay ang kanyang mag-ina. Itinakwil siya ng mga tao. Ngunit ganun pa man, nanatili sa kanya ang pangakong pangangalagaan ang natitirang kalahi ni Alibhon. Yon ay walang iba kung hindi si Bugang. Nakakatuwang magbiro ang tadhana, hindi ba Bugang? Ako ang naging dahilan ng pagkaubos ng inyong angkan. Kaya kung magagalit ka sa akin, nauunawaan ko. Wika ni Mang Ilyong. Hindi mo ginusto ang mga nangyari, Tandang Ilyong. Tinupad mo ang iyong pangako. Kung hindi dahil sa kaganapang iyon, malamang wala ako dito sa lugar. Magandang gabi mga kabayan, paantay na lang sa part 4. Maraming salamat.